Pips, meron naman tayong bagong project. Tungkol dito, gumagawa tayo rito ng mga electronic switches. Ang paksa natin tungkol sa digital electronics. Kung paano gumawa ng mga switch, digital electronics, on-off ng mga devices. So, switch yun. Ngayon, meron tayo dito mga ginawa ng switch. Mga nakaraan, meron dito, 4 na. Tapos ito, relay box, power supply. Diyan, kumukuha ng power ang ating mga switch. Ano bang gustong gawin natin dito? Gusto natin gawin, gumawa tayo ng mga electronic switches para mapailaw ang 220 volts lamp. Okay? Buksan natin ang relay box, power supply. Ginawa ko lang yan. Kung interesado ka, nasa baba description kung paano ginawa ang relay box. Una muna ang switch na nagawa natin, push button switch. Ano ito? Push button lang. Yun sasaksak mo lang dyan. Yan. Pag pinindot mo, so ibig sabihin yan, yung push button, kaya nyo kontrolin yung 220 volts lamp. Kaya ginawa natin to switch nito. Ito, pangalawa, ano ito? Transistor switch. Kita mo? May transistor siyang isa. Ganon din halos ang function niya. Umiilaw din yung power LED, output LED. Pag pinindot mo, umiilaw yung 220. Halos ganon din sa push button transistor switch. Ito naman yung ginawa nyo dati, yung inverter switch. MOSFET yan, mga MOSFET na maliliit. Sasaksak mo lang siya. Ay, mahirap yung saksakan niya. Yun ang hirap. Kailangan ganunin mo Aba, mahirap Ayun umiilaw kagad. So ito switch na ito, pag sinaksak mo, umiilaw agad yung 220 volts lamp. Pag pinindot mo, namamatay. Release, buhay, patay. Pag pinindot mo, umiilaw. Namamatay. Yan yung switch natin pangatlo. Pang-apat, ito yung tinatawag na latch switch. So, ang ginagawa niya, naglalat siya. Yan yung push button, nagiging self-locking o latch switch. Pag pinindot mo, buhay pa rin. Diba? Kahit ni-release mo na. Pag pinindot mo ulit, namamatay. Buhay, patay. Lahat ng ito yari sa transistor. So ito lang naman gusto nating gawin gumawa ng switch yari sa electronics components. Ngayon may ginawa akong bagong project. Ito may tinatawag ng automatic switch. Ito. Laki ng transistor Medyo maganda yung design niya, hindi katulad nung nakaraan na medyo balbon. Napakaliit masyado. Hindi na magkasya yung jumper wires. Dito maganda na Ayan Kita mo? So, ang gawa ng automatic switch, wala siyang switch. Diba? Kaya tinawag na automatic. Pag saksak mo, ayun automatic siyang nag-on off. Siguro mga 3 seconds. So, ito yung bago natin project. Meron din siyang auxiliary output tsaka power. Pwede ka magsaksak ng another output dyan. Dito. So, yan yung pinakabago nating project. Ang automatic switch. Diba? Automatic siya. Nag-on and off. Dito sa 4, kailangan pindutin mo. Dito kusang nag-on off. Okay? Paano ba ginawa itong project na ito? Ayun may mga components yan. Tingnan natin ang circuit diagram. Patayin na natin. Okay mga Repa Peeps, nandito na tayo sa ating circuit diagram.
Ito na ngayon ang ating block diagram ng ating circuit. Meron dito automatic switch. At ang automatic switch sinasaksak natin sa relay box. Kumukuha ng power ang automatic switch sa relay box. At yung relay box naman kumukuha sa 220 volts source. At meron tayo nakakonect na 220 volts lamp. So kinokontrol ng automatic switch yung lamp at kumukuha siya ng power sa relay box. At ito naman ang circuit diagram ng ating pinaka-project. Makikita mo dyan yung dalawang transistor. Yan ang tinatawag na oscillator. Medyo balanced circuit. Ang gagawin natin dyan, solve natin lahat ng value ng components. Makikita mo dyan yung oscillator nakakonect sa full bridge rectifier o yung power supply natin na may filter, capacitor, voltage regulator. Yan yung nasa loob ng relay box. Yan ang pinaka-circuit diagram ng relay box. So meron din dyang output, O plus, O minus. Ano ba yung oscillator na yan? Bakit tinawag ng oscillator yan? Tanong natin kay Master Rick. Okay mga Repa Pips, ito yung pinaka-prototype circuit ng ating oscillator. Kaya oscillator yan, continuous yung on and off. Wala naman siyang switch, kaya automatic yung kanyang on and off. Continuous yan, dire-diretso lang. At ang blinking ng LED, mapapansin mo dyan, dalawa yung output, isa sa right at saka isa sa left. Yan talaga oscillator. May output siya na left side at saka right side. At ang blinking pattern niya mabagal kasi nakakabit sa relay. Ang relay mabagal ang response time o switching. Kaya ganyan kabagal ang blinking pattern na na-design ko. Ito 6 volts ang power supply natin. So yan ang oscillator. Continuous on-off or blinking ng ating LED circuit. Oh, anong sabi? Yan ang oscillator. Kasi lagi tayo nakakarinig, oscillator. Hindi nag-o-oscillate, oscillator. Paulit-ulit na signal yan. Yan yung signal na pinoproduce ng oscillator. Pabalik-balik na signal. Yan ang oscillator. At ito naman ang simplified circuit diagram. So sa halip na yung ating power supply na nandun yung full bridge rectifier na power supply, yung ginawa natin, naging 6 volts na lang siya BCC para masimplify yung circuit. Yung ground, yun makikita mo dyan, yung ground. Nandiyan yung power LED, oscillator, at saka output LED. Tingnan natin si Master Rick. Okay mga Repa Pips, ito na ang ating circuit. So ito na yung pinaka-circuit natin. So yung kulay blue na LED, 5mm in size, yan ang ating output LED. Yung green, yan yung power LED. So sync siya, di ba? Yan yan ang blinking pattern ng ating oscillator. Dinadrive niya yung relay. Naririnig mo yung click, click, click. Kaya nag-on off ang 220 volts lamp. Yan si Master Rick. Okay? At dyan sa ating oscillator, meron akong kinabit dyan na relay driver. So makikita mo dyan, may power LED, oscillator, output LED, tapos relay driver ng transistor. Isa pa uling transistor na BC547. Siya yung magdadrive ng relay. Dito nakakarga ngayon relay, tapos 220 volts lang. So yun ang pinaka overall circuit diagram ng ating circuit. Nandyan din ang pinout ng ating transistor BC547. Simulan tayo.
So, ang unang mangyayari niyan, pag binuksan mo yung circuit, sinaksak mo, initial state of the circuit, power LED turns on. Bukas na nga yung power LED natin na kulay green. So, mangyayari niyan, ang kuryente ay tatakbo sa R1 to D1. Using Kirchhoff's voltage law, masosolve natin ang voltage drop across R1. Voltage drop at D1, 2 volts. Yan na yung data sheet ng LED. Solving for the value of R1. So, solve natin ng lahat ng components. Using Ohm's law, substitution lang. Ang R1 ay 200 ohms. Pero wala ako niyan. Kaya, ang ginamit kong resistor ay 270 ohms. At umilaw na ang LED. Ngayon, itong kasunod na mangyayari sa ating circuit. Ito, circuit current law. So, in theory, both transistors are on. Ibig sabihin, sa ating circuit, oscillator circuit. In circuit analysis, both transistor are on dapat, di ba? Dapat dire-diretso lang takbo ng current niya sa dalawang transistor. Pero hindi yan na nangyari. Tingnan muna natin. Ayan, takbo dyan sa R2, mag-charge ng capacitor. At saka dito, unang titingnan mo dito yung active component, capacitor. Kaya dyan muna unang tatakbong kuryente sa pagcha-charging ng capacitor. Dapat sabay sila. Bakit hindi? Itanong natin kay Master Rick. Okay mga Repa Pips, itong gagawin natin. May dalawa tayong resistor na 50 ohms. Tingnan natin ang value. Dalawa siya. Yung una, $51.3. Itong pangalawa, $50.7. So makikita mo dyan na kahit pareha sila ng value, magkaiba pa rin dahil sa tolerance. Yung isa mas mababa, yung isa mas mataas. Okay? Bakit daw? Kahit na parehas ang pyesa, magkaiba pa rin ng value. Yun, di ba? Sabi ni Master Rick. Kaya, ang mangyayari niyan, yan. Only one will conduct first. Dahil sa kung ano yung pinakamababang value. Ay bakit R4 with less value? Tingnan natin. Yun. Takbong kuryente sa R5, C2, Q1. Dyan unang tumakbo dahil yung R4 less value daw. Unang mag-charge yung mas mauna yung capacitor. So, mangyayari niyan, after fully charge yung capacitor, usually hindi talaga siya fully charge Bago siya ma-fully charge, di ba pag nag-fully charge siya, mag-o-open yan. Ano nangyayari yan? Sinasalo ngayon ng R4. Yung R4 less value than R3. Di ba halos pareha silang nagkakarerahan? Kaliwat kanan sabay na dapat na mag-on ang transistor. Mauuna ito. R4, less value yung kanyang resistance. So, using Kirchhoff's voltage law again, BCC minus voltage drop R4, BEQ1, na forward bias yung Q1. Makikita mo dyan yung data sheet ng transistor. Ayan, example ng data sheet ng transistor natin. Ito yon. Nandyan lahat ng values. Diba? Nandyan, meron IC, 100 mA, IB, 5 mA. Tapat-tapat sila nakahilera. So, ang gagamitin natin dyan yung at saturation. Kaya makikita mo dyan, BBE SAT, BCE SAT. Masosolve natin ang volume voltage drop across R4. 5.1 volts. Diba? KVL lang. Nagkaroon siya ngayon ng current yan. Yan yung naunang current law. Naunahan siya.
ng kaliwa, nag-on nga yung transistor na Q1. Di ba? Ano nang mangyayari? Ayun, tumakbo na ngayon yung current dyan. Makukuha na natin ang voltage graph across R4. At, ano mangyayari? Yun, using the Ohm's law, substitution lang. Bakit yung base current 5 mA ang ginamit? Kasi ang collector current natin nasa maximum 100 mA. Yun yung ginamit kong collector current. So sa table data sheet, katapat niya base current na 5 mA. Eh ang base current niya equal to the current to the R4 5 mA. Kaya using Ohm's law, substitution lang, value ng R4 ay 1020. Wala ako niyan. Ang ginamit ko, 1 kilo ohms. Nakikita mo dyan, no? Solve ng value ng R4. Pero, ganito ang mangyayari niyan. Symmetrical yung circuit. So, kung ang R4 is equal to R3 is equal to 1K. So, R4 now, if R4 is 1K, R3 is also 1K. O yan, no? Symmetrical balance yung circuit. Kaya ginawa kong 1K na rin ang R3. O, makikita mo dyan ngayon, C1 is discharging through R3. O, yan. Bakit? Ba't siya nag-discharge? Di ba kanina nakipagkarerahan yan? Di ba nag-charge din yan kanina? Kaya lang nahuli siya. Mas nauna yung sa kanan. Kaya ngayon, ito namang C1 ang magdi-discharge. Pag-discharge niya, current niya ikot R3, C1, collector to emitter ng Q1. Di ba? Ano mangyayari? Test. Ayan. Ito ngayon. So, sa akin, magdi-design ako ng blinking pattern ng oscillator na may on and off. Gusto ko 3 seconds. Yung time constant ng capacitor. Nasa isip ko 3 seconds yung on-off, charging, discharging ng capacitor. Ito yan. Si Master Rick. Okay mga Repa Pips, ito ang sukatan ko ng charging at discharging ng capacitor. Kita mo yan, blinking ng LED. Sa tingin ko yan ay 3 seconds. Charging, discharging ng capacitor, lahat na ng capacitor yun ha. Tsaka resistor kasama. Tingnan mo 1001, 1002, 1003, then balik. Diba? 1001, 1002, 1003. 3 seconds yung time constant niya sa pag-charging at discharging ng capacitor. Kaya yan ang ating time constant. Lahat na ng capacitor yun ha. Okay. So para na di ba? 3 seconds. So sa una kong design, sa isip ko lang 3 seconds. So ginawa ko, sinod ko ngayon yung value ng capacitor using the time constant formula. P is equal to resistor times capacitance. Resistance times capacitance. Masosolve na ngayon ang value ng C1. Kaya malaki yung capacitor na ginamit. Base yan sa ating design. At yung R3 is equal to 1K. Diba? Yan yung nag-discharge na capacitor. So, asymmetrical siya. Ay alam natin value ng C1. 3,300 microfarad. Symmetrical siya. Diba? So, C1 is equal to C2. 3,300 microfarad. May alam natin value ng capacitor. Yung frequency of oscillation, frequency is equal to 1 over 2 pi RC. Formula yan. Sa-substitute mo lang yan. Alam natin yung pi, 3.1416 times 1,000 times value of the capacitor. Ang frequency niya, 48.16 Hz. So, yung oscillator natin, may frequency na
48.16 Hz. O anong totoo ba yan? Okay, tanong natin kay Master Rick. Okay mga Repa Pips, sukatin naman natin ang frequency. Gamitin natin ang ating Pros kit. Buksan natin. May backlight siya. Nakaset siya sa 10 MHz. Excuse. Ang kanyang test prod parang sa ano pa rin, continuity. Ayan o. Kilohertz. Sukatin natin ang output. Ba, mga bagyo ah. Okay. 0.056. Yan. 0.056. Kita ba? .0 on 67. .048, 0.035. So, pabago-bago ano? Yan ang frequency. Merong 0.035 kHz o 35 Hz at saka 0.048 Hz, kilohertz. So, up to 56 Hz. So, yan ang value ng frequency. Okay? Ayun, sinukat niya, 'di ba? May mga different values pero approximately 48.16 malapit, 'di ba? Malapit yung value na 48.16 sa kanyang measurement. Ano na nangyari? Yan pa rin 'yon. Frequency of oscillation. Ito ngayon. So, nang ma-forward bias ng Q1, masasaturate na ngayon ng transistor. Ibig sabihin, masasaturate, magko-close switch na siya sa output side niya. Doon sa collector side niya, collector to emitter. So, ang takbo ng kuryente ngayon yan ay pababa, R2, collector to emitter, saturation, on ang transistor. Diba? Pag on niya, masosolve natin ang value ng voltage drop across R2 using KBL. Diba, makikita mo dyan sa datasheet yung voltage collector to emitter at saturation is 200 millivolts. Nasa datasheet yan. Substitute mo lang using KBL, voltage drop R2 is 5.8 volts. Ano nang nangyari? Using KBL naman or Ohm's law, bakit yung base current bakit ang kuryente ay 100 mA ay R2 or collector current? Yan yung maximum current na kayang i-handle ng transistor. Yan yung ginamit kong collector current. Nasa datasheet yan. IC is equal to 100 mA. Using the Ohm's law, substitution lang, 5.8 volts, voltage of R2, 0.1. Ang value ng R2 ay 58 ohms. Wala ako niya, ginamit ko 50 ohms. So, may value ng 50 ohms ang R2. Ganun din, symmetric yung circuit. So, yung R2 is equal to R5 is equal to 50 ohms. So, meron tayong mga value ng bawat resistor sa ating oscillator. Ano mangyari? Q2 off. Bakit nag-off? Kaya siya nag-off kasi wala nang kuryenteng pupunta sa base emitter ng Q2. Nag-discharge siya sa collector emitter ng Q1. Naging negative voltage ang nakakonekta ngayon sa Q2. Di ba? Umano siya humiwalay ng takbo ng kuryente papunta lahat sa Q1. Di ba? Ano nangyari? Ang kuryente tuloy pumunta sa sa R5 tapos sa D2 iilaw ngayon yung output LED. So ibig sabihin niya pag on yung transistor 1
off yung transistor 2, pero may output. Di ba? Yan yun eh. On yung Q1, pero sa right side may output. Ibig sabihin may output, umiilaw yung output LED na dito. Di ba? Ayun o. Output LED on. So ang current dyan to turn on 0.02 ampere. Nasa datasheet yan. At ipupunta rin ng kuryente sa R5 to R6. Nagkaroon ng current divider, current division. Diba? Puntang kuryente sa ID2 at saka sa R6. Q3 now, mapo-forward bias ang Q3. Yan yung relay driver natin. Pag na-forward bias yan, mag-o-on ang relay. Anong kasunod? Yan, using again the data sheet na kanina. So dyan, by circuit analysis, yung voltage drop across D2 is equal to voltage drop ng R6 plus voltage drop ng base emitter at saturation. Base emitter saturation, nandiyan naman sa datasheet 0.9 volts, diba? Substitute lang, magkakaroon ng voltage drop across R6 1.1 volts. Yun. Ngayon, bakit na naman base current natin sa Q3, transistor 3 ay 5 mA? Dahil nga ang collector current natin 100 mA. Minaximize natin paggamit ng collector current 100 mA, diba? Sa datasheet. So using the Ohm's law, substitution lang, value ng R6 220 ohms. Pero ang ginamit ko 270 ohms. Kasi wala ako niyan, 220 ohms. So may value na ngayon yung R6, 270 ohms. So, nung ma-forward bias ang Q3, saturated na ngayon yung output side ng transistor. Dadaloy na ngayon ang kuryente sa papuntang relay. Yun o, papuntang relay siya. O, yun, coil na relay. Ano mangyari pag nadaluyan ng kuryente ang coil ng relay? Mag-i-induce ng voltage, magpuproduce ng current. Pag nag-produce ng current o na-induce na voltage, matatransfer ngayon ang voltage, mag-i-induce ng voltage due to mutual inductance ng between two coils. Ang mangyayari, magiging electromagnet yung coil ng relay, mamamagnet niya yung contactor, ay yung contact, papalo nga yung contact sa terminal 5, magku-close siya, close switch, kasi na-magnetize na na-energize na yung coil. Magkakaroon ngayon ng daloy sa high side ng ating circuit. Yan yung high side, may nakakonect na 220 volts lamp. Alternating yan, so pabalik-balik ang kuryente. Nagkaroon ng complete circuit sa right side. Iilaw ngayon yung lamp, kaya umilaw siya. Dumikit na yung contact to the left, diba? Dahil na-energize yung coil. Umilaw na ngayon yung lamp. Anong mangyayari ngayon? Ayan, ito na. Yun. Bakit ganyan? So ngayon, after fully charged ng fully discharge, di ba nag-discharge sa kanina C1, ngayon siya naman ngayon na mag-charge. Ganyan yan, siya na ngayon mag-charge. Kaya ang kuryente tumakbo sa R2, C1, Q2, base to emitter. Nag-on na ngayon naman yung kabilang transistor. After C1 is fully discharged, will now begin to charge. C1 now is C1 off. Bakit nag-off? Kasi pag fully charged na siya, mag-o-off siya. Akaso, Q2 is forward bias. Okay? Bago siya mag-off, hindi siya totally off. Ang mangyayari niyan, sa C1 off, actually not off, sasaluhin siya ng resistor R3. Kasi siya yung siya yung stable yung connection sa ating supply. Ito, pabago-bago yung charging discharging na capacitor Bago mag-off yung C1, di ba? Fully charged. Ang talagang sasalo sa kanya yung R3. Ito yung nahuling nahuling resistor
sa racing kanina nung dalawang circuit. Q2 now is forward bias. Q2 na is forward bias dahil nagkaroon ng kuryente sa R3, Q3 base to emitter at saturation. Di ba? So, kung Q2 is forward bias, C2 is discharging through R4. Siya naman ay magdi-discharge. Pag discharge niya, discharging through R4, yung C2 papuntang collector to emitter ng Q2, transistor 2. Ano mangyayari dyan? Bago siya mag-off, di ba? Bago mag-off ang C2, may sasalong resistor dyan sa taas. Yan o. R5. Yan. Kaya siya ay saturated. Yan o. Sasaluhin siya o. Hindi siya totally off. Sasaluhin lang siya nung R5. Di siya magto-totally off. Ano mangyayari na? Ayun. Di ba? So, ano nangyari? Tinanggal natin discharging. Ang matitira na lang ay on na transistor 2. Yung Q1 nag-off na. Wala na namang kuryenteng dumaloy sa base to emitter ng Q1. Transistor 1. Kasi nag-discharge siya papuntang collector to emitter ng Q2. Di ba nag-discharge? Negative voltage ngayon nakakonect base emitter ng Q1. So walang base current, walang collector current sa Q1. Q3 now is off. Ba't nag-off yung Q3? D2 off. Yun, ibig sabihin D2 off. Yun muna mag-off yung dito. Bakit? Dumiretso na yung kuryente sa ground na saturate yung transistor. Wala nang pupuntang kuryente sa D2. Yun o. Tsaka yung Q3 off. Off din yan. Yun o. Q3 off. Ba't nag-off siya? Dumiretso ang kuryente sa Q2. Papuntang ground. Na shorted doon. Kaya nag-off na rin ang Q3. Yan. So, ano mangyayari dito pag nag-off na? Wala nang kuryente. Ito mangyayari ngayon. Makikita mo dyan, nagkakaroon ng oscillation. Kaya mahalaga dyan ang diode. Pag-ikot ng kuryente, hanggang maubos na yung kuryente. Kasi nagkakaroon siya ng back EMF sa coil. Nagpuproduce yan ng current. Once na ang kuryente nawala, back EMF, malakas na puwersa ng kuryente. Para mawala yun, lagyan natin ng diode hanggang mag-oscillate lang siya doon, maprotektahan yung ibang circuit, sa kanya lang umikot hanggang ma-fade out yung current, maubos. Wala na rin siya, di ba? Off na rin. Pag nag-off yan, babalik na ngayon, matatanggal na ngayon ng dikit, ng contact, ng relay. Hindi na rin ilaw. Lamp off na rin. So, yun naman nangyari. Ngayon, ito naman ang mangyayari. Ang nangyari yan, after fully discharge yung C2, siya naman ulit magcha-charge. Q1. So, mapo-forward bias ang Q1. So, yung kabila naman na mapo-forward bias, di ba? Diretsong kuryente dyan, C2, Q1. Pag na-forward bias yan, bago mag-off yung C2, sasaluhin na naman ng R4. Doon na naman ang takbo ng kuryente, di ba? Hindi naman totally off yung C2 niyan, pero sinasalo ng R4. Siya yung nakarekta sa BCC. Yan. Nagdi-discharge naman yung C1. R3, C1, papunting collector to emitter. Magdi-discharge naman siya ngayon. After totally off siya, sasaluhin naman siya nung resistor R2. Ayan, Kaya siya saturated na. Kasi na forward bias siya. 'Di ba? Collector to emitter, R2 collector to emitter. Ano mangyayari? Mag-off naman yung Q2. So mapapansin mo diyan pag on yung Q1, Q2 off. Kaya nagbi-blink yung circuit. Ayan buhay na naman yung yung relay. Yun Kasi nga yung Q1 on.
yung Q2 off. Pag off ng Q2, ang mangyayari yung kuryente pumupunta sa Q3. Di ba? Off yung Q2. O yun. Balik na naman. So sa kabila naman, mag-on. Mawawala na naman ilaw. Tapos kabila na naman. Alternate lang siya, di ba? Kaya nagbi-blink yung ating D2 output LED. Pag yung transistor 1 ay on, transistor 2 off. Pag off yung 2, yung 1 on. Kaya yan ang principle ng oscillator. Ganun na naman. Balik lang. Oh. At yan ang ating pinaka-circuit diagram na kasama ang relay box. Oh, ito naman yung schematic diagram ng automatic switch. Yan naman ang PCB layout na aking ginamit. Okay? Thank you!